magbablog na tayo ulit. Medyo matagal tayong hindi na pag-vlog. Kasi nga rainy season na, dumadalas-dalas na yung pag-uulan. Kaya hindi na ako masyadong nakakapag-vlog. Yung mga pinapost ko previously, mga ano pa yun, mga dati ko pang kinuhaan yun. Galing na ano ko lang, ito ko lang na post. Mga mahihirap at minsan mga tulad mo ayaw magpapasok sa motorcycle lane. Ang layo nung inanoon ano tawag dito, yung kinatong lane. Medyo kailangan pa talagang puliduhin itong NCAP. Kasi kung nihuli yung ganon, dapat unahin nilang hulihin yung nakaharang dun sa pinaka-lane mo dapat. Tapos yun nga, yung mga 400cc pataas na motor, exempted na sila, okay lang daw kahit hindi sila dumaan ng motorcycle lane. Ang reason, dahil daw mahirap matenga sila sa traffic. Ayun yung sabi nung nasa MMDA. Walang galing sa akin doon, walang galing sa bibig doon. Lahat yun galing doon sa bibig no director yata nila, hindi ko sure eh. Pag nakahanap ako ng clip, i-post ko dito. 400cc and up, ang pagbalansi noon mas mahirap. At pag yun na tumaob, ang domino effect, di ba? Pag humarurot yan, nasa lasa kayo para kayong binangga ng kotse. Yun po ang reason yan. Sinasabi, pinapabora namin dahil mayaman. Hindi po. For your safety yan. Hindi rin daw pinapayagan ang mga 400cc pataas na mag-lane splitting o sumingit sa dalawang sasakyang nasa magkatabing lane. Ayon naman sa So yun nga, exempted daw sila sa motorcycle lane. Kasi nga daw mabigat yung motor nila. And syempre, mahirap yung maniobra. Hindi naman sa sa talagang kontra ako doon, pero kasi hindi nila kinonsider yung yung ibang motor na hindi nga 400cc pero mabigat din naman. Katulad na ito motor ko, hindi naman sa gustong umalis sa motorcycle lane pero ito kasing motor ko, ang bigat nito 166 to 167 kilogram. Ganun to kabigat. And kung i-compare mo siya sa ibang 400cc na motor, katulad na sabihin natin Ninja 400, yung Ninja 400 alam ko 170 plus lang yun. Tapos yung C400 nasa ano ba yun, nasa 164 yata kilogram. Nasa ganun lang siya. Yung NK400 alam ko mas mabigat pa yung NMAX dun eh. So yun, parang diba, kung pagmamaniobra lang, syempre nahihirapan din naman kaming yung mga malalaking motor na wala naman sa 400cc category. So dapat kung i-consider nila yung displacement, dapat kinonsider rin nila yung bigat. So yun, off topic lang tayo ng dalay. Pero
doon sa nag-viral ngayon na porn star. So yun nga, bakit nga ba natin to pag-usapan tong topic na to? Kasi talagang nag-viral tong post na to, and isa rin to sa mga reason na ito rin yung mga isa sa mga ayaw ko sa mga content creators na to. Kasi dito sa issue na to, merong isang vlogger na na tumulong siya sa mga ating indigenous people, or tumutulong siya sa mga tao, pero nadismaya siya kasi nga yung kinita niya is sobrang liit lang. Sa 2 million views parang ang kinita niya 100 plus lang. So dismayado siya. Tapos pinost niya sa social media itong itong pagkadismaya niya. At bukod pa doon, nag-post pa siya about sa reason kung bakit kailangan nilang kumita sa mga gantong content. Pinuntahan ako ng kapatid ko dito kasi nakita niya yung pinost ko tungkol sa 2 million views, $1 lang kinita. So pinuntahan niya ako, pinipilit niya ipa-delete yung post ko nun dahil sobrang na raw nasasaktan sila yung mga kapatid ko kasi nga nababasa nila yung sobrang pambabas nila sa akin, no. Talagang napakarami. So nung tinignan ko ulit, sabi ko sa kanya, hindi ko i-delete. Video ko yan, so, ako nagmamayari yan, bakit ko i-delete, sabi ko. Sanay na ako, manhid na ako sa mga baser. Talagang wala na akong pakiramdam sa mga baser, sabi ko. Hayaan mo sila dyan. Problema ko ito, sabi ko. Di umalis na siya. Ang ginawa ko, tinignan ko ulit yung post ko. So may nakita ako doon na napakarami pag nag-screenshot, clean-up nila, in-screenshot nila, tapos pinost nila kung saan-saan, talagang napakarami. Sabi ko, sikat na pala ako. Inisip ko lang, natatawa nga ako eh. Ngayon, kung kilala nyo si Kalaman, isang sikat na vlogger yan, siya nag-post nun, pinost niya ako. Talagang, in-screenshot niya, pinost niya ako. Doon lahat, walang, talagang halos lahat yata doon, talagang puro mga baser lumabas doon. Kaya tignan nyo kung ilang views na siya ngayon. Million na rin. Tinignan ko yung kung ilang views na siya, talagang million na rin siya. Tapos, ito, hindi ko sabihin kung ano nangyayari sa post na yun, kung ano nangyayari, malalaman nyo rin yan. Ikukwento ko rin sa inyo kung paano na nangyari, kung ano na inabot ng post ko na yan. Dahil kung kani-kanino na, yung mga kilalang kilala na sa social media, yung in-screenshot nila, tapos pinost nila. Sabi, isang vlogger daw yung nadismaya sa pagiging vlogger dahil hindi ko raw nabawi yung mga tinutulong ko. Alam niyo mga kaibigan, maling-mali yung inintindi nila. Maling-mali po yung pagkakaintindi nila. Alam niyo ba na hindi pa ako content creator, hindi pa uso ang content creator, kailan lang yan? Gawain ko na po yan. Gawain ko na yung pagtulong. Nagpapa-feeding ako kung saan-saan dito, lalong-lalo ng pandemic, para sa kaalaman ninyong lahat, hindi pa ako content creator. Ginagawa ko na yan. At wala akong hinihintay na kapalit yan. Kaya ako lang pinost yun dahil nga, kaya pinasok social media dahil sabi ko nga, sayang man lang din to. Kasi nga, sayang din. Kapag kung totoong may income dito, bakit ba hindi ko tatanggapin? Maitutulong ko rin yun sa mga tao, dagdag tulong din yun, sabi ko. Kaya ako nagulat nga, kaya ako pinost yun kasi nga, bakit yun ang kinita niya? Samantalang nakaraan, yung 2 million views ko, yung mga million views ko, talaga malaki ang kinikita. Kaya ako sinasabi na gumastos ka, tapos yun ang kinita. Hindi po yun, hindi nyo kasi nakuha yung tumbok ko dun eh. Hindi nyo nakuha yung ibig sabihin dun. Akala nila tumutulong daw tayo na hindi bukal sa kalooban na naghihintay ng kapalit. Ito isa lang masasabi ko, Meron bang vlogger
na hindi naman mayaman katulad nila basta hindi ko na mapangalanan ng mga vlogger na malalaking kilalang biglang yaman. Meron bang vlogger na na hindi nila hinahangad yung kikitain dito kay Facebook? Walang vlogger na hindi naghahangad nito. Kaya kung naghangad man ako, ayun pa ipandagdag tulong din kung meron man. Kaya ako pinost kasi nagtataka ako kung bakit yun lang kinita. Buti, malakas ang ating brake. So yun, mabalik tayo sa topic. Ayun nga, nagdismaya siya kasi late na ng dito eh. Pero syempre, kung talagang bukod sa loob mo yung pagtulong mo, dapat talaga, hindi ka mag-expect ng kapalit. Kasi hindi na pagtulong yung ginagawa mo kung nag-expect ka ng return of investment. Ang tawag dyan, business. Tapos bukod pa sa nag-expect ka ng kapalit, binibigyo mo pa, which is talagang may intention ka pagkakitaan. Wala kayong intention tumulong, ito real talk. Yung mga ganyang klase ng content, walang intention tumulong yan. Parang yung pagtulong nila, lang nila, parang alam nyo, nag-gaslight lang na sila, ay nakatulong lang eh. Pero sa totoo lang, yan, business talaga nasa isip ng mga yan. Saka di rin ako na malungkot nung ganun lang dinita mo. Talagang natuwa ako kasi ang alam niyo yun, harapan yung pagkagarapal eh. Legit karma yan kasi pinagkakita mo yung mga tao na nag-expect ka ng kapalit, tapos ayun pa, paano kung makita ng mga pamilya nila na kinokontent mo yung kamag-anak nila, syempre syempre yun nga, syempre madidismaya yung iba kasi malay mo, tinulungan mo, hindi naman talaga kailangan ng pera eh. So, parang na-chepo mo lang, tapos binidyoan mo, tapos yung pala, hindi naman pala nila kailangan. Syempre dahil libre yung binigay mo, pumayag sila, yun nga. Tapos ang downside nga lang doon, syempre napahiya sila sa buong social media kasi syempre lahat na makita nun iisipin nila, ano ba tong na to, taong to, ganito pala buhay nito. Yung parang alam niyo, parang nabawasan yung dignidad siguro yung nila, yung parang dignidad nga yun, basta yun na yun. So yun nga, yun yung kinakainisan kong type ng content creator ngayon sa social media, yung mga poverty porn content. Ang traffic talaga dito, hindi man traffic, medyo mabagal lang kasi nga U-turn to eh, U-turn slot to mga to eh. Bukod pa doon, ano pa ba yung mga type na content creator or vlogger na kinakainisan mo bukod kay Manong na nag-expect ng kapalit? Buti nga sa'yo, wala ka nakuha pera.
di mo naman kailangan tumulong eh. Kasi gawain naman ng gobyerno yan. Kahit sabihin natin matagal, pero dapat kung wala ka pala talagang pera, wag ka nang pumapel para tumulong. Kasi nakakainis sa mga gantong content, tutulong sila 2K, ang return sa kanila 10K. So Ang galing! Ang galing! 10 times yung balik, tapos napahiyanan nila yung tao. Bukod sa napahiyanan nila, siyempre pinagkakitaan pa nila. So yun yung nakakainis yan. So yun, mabalik tayo. Ano pa ba yung mga pinakainisang kong type ng vlogger or content creator? Siguro yung yung isa sa pinaka pinakainisan ko ngayon, dahil mga nakikita ko yung mga gantong video at yung mga ganito. Siguro pag-usapan natin yung mga content creator na yung content nila may video sa taas, tapos sa baba may video ng 5-minute crafts or kung ano man DIY or laro ng ML. Ano yan, notorious yun ngayon, yung kalahati yung main video na kinuha lang kung saan or minsan Chinese video nga to or any video na galing sa sa internet, tapos lalagyan ng malungkot na music, idadub, tapos yung baba DIY. Pero yun nga, yung kinakainisan ko yung mga video girinap na sa internet, tapos nilagyan nga lang ng mga edit. Nakakainis talaga para sa akin yun. Kaya nababawasan yung yung mga matitinong content dahil sa kanila eh. Tapos syempre kahit kinainisan natin, naman tayo, tawag dito, guilty naman tayo na nanonood tayo ng ganong video. O talaga nanonood ako ng ganon kasi na-enjoy ko minsan yung kwento doon sa sa video. Tapos parang extra na lang talaga yung yung gameplay ng Minecraft, ng ML, or yung mga DIY crafts na ganon. So yun yung isa sa pinakainisan ko. Tapos yung isang type pa ng content, yung katulad nito or yung ganito. Ayan, dalawang types din yan. Kinakainisan ko siya kasi alam niyo yung iba nag-grab na lang ng video, tapos magre-react sila, tapos yung reaction nila, alam niyo yung recorded na, tapos nilalapat lang talaga nila sa video para kunwari nagre-react sila para hindi nga sila makapiright. Pero alam naman natin paulit-ulit yun. Notorious to dun sa video yung pinapanood ko. May pinapanood kasi ako ngayon na video, tapos meron doon sa baba niya, hindi ko alam kung ano yung lahi nun, pero meron doon lalaking sa lahat ng video pare-pares yung react niya. Nag-visit ako pag nakikita ko gusto ko i-share yung video pero hindi na kasi yun nga, nandun yung mukha niya. Tapos meron pa yung yung kunwari tumatawa, di ba? Kunwari nagre-react, nagta-thumbs up pa nakakabuisit Notorious yan sa sa mga content creator ngayon dito sa Pinas. Karamihan ng content dito ngayon puro ganon, talagang ayokong magsabi na masama pero sa totoo lang basura. Ito
itong ginagawa ko, nagre-react ako, hindi ko man sinasabi mas maganda yung ginagawa ko, pero ayun nga, at least ako, nag-e-effort naman ako, nag-video ko, tapos nag-iisip ako talaga ng topics, pero yung iba kasi talagang ginagrab lang tapos lalagyan ng ng pre-recorded reaction nila lahat ng video nila ganun. Tapos meron pa, may magkakakinis pa doon sa mga pre-recorded video, saka yung mga walang effort na nagre-react, yung parang laging yun lang react nila, nag-away pa, o yun, ang panoorin nyo. Yan, kasi so yun, bukod doon, yung isa pa nakakainis sa ganong type ng content, meron pang nagpo-post, grab yung video, kinuha kung saan man, tapos didikitan nila ng sticker ng mukha nila, yung picture nung mukha nila, ilalagay lang nila kung saan part ng video. Farmer nga nag-vlog-vlog, kung mahimo ayaw ninyo suportain, kasi madako na sila dili na ninyo makakita na yung mga passport. So yun, parang wala nang effort talaga parang alam niyo yung ibang content creator lalo na sa Facebook, ganun yung technique na ginagawa, video grab, tapos picture nila, ilalagay lang nila kung saan part ng video, tapos ayun, instant anti-copyright na yun. Kasi nga fair use daw yung ginagawa nilang content, which is alam naman natin kahit makalusot sila sa fair use, hindi talaga fair use yung mga pinagagawa nila. Yun yung mga kinakabusitan ko ngayong content, hindi talaga pinag-isipan, nakakabuisit. Tapos ang malaking nila, yung tipong napagpainit talaga ng dugo, nilagay nila yon sa video yung gustong kong panoorin, kaya hindi ko ma-share kasi nga yun nga, doon nila nilalagay. Ayun ako, sabi talaga, mas natutuwa pa ako doon sa mga mga scripted prank at least yun nila, pinag-isipan kahit paano, yung talagang kumilot sila para gawin yung content. Pero iba talaga, walang hiya makakuha lang ng video, tapalay mo ka, okay na. Tapos yun pa, para doon kay tatay na dismayado sa kinita niya, di ka na lang prank content, doon ka na lang gumastos. At least doon, kahit gumastos ka, walang may inis sa'yo. May inis, pero yun nga, at least hindi ibang tao yung pinagkakitaan mo. At least yun, wala kang tinapakang tao. Ayun lang masabi ko. Saka alam naman natin dito sa Pinas, bawal na yung yung magbigay ng tulong sa mga kapuspalad. Hindi naman bawal, pero alam ko may batas yan, yung anti-mendicancy law. So bawal ka magbigay ng limos. Ayun, bawal ka magbigay ng limos kasi nga parang ang sa batas, ito lang yung based doon sa alam ko, yung kaya nila dinidiscourage to kasi nga ayun nga, nagamit sa content. Ayun nga, bukod doon sa magamit sa content yung mga kababayan natin mahirap, rin tawag dito, yun nga, parang ini-encourage mo sila maging tamad.
Which is dati hindi ko naintindihan eh. Parang sa akin din pag tumulong ka okay lang. Pero yun nga nung napanood ko kay Attorney Libayan to, naintindihan ko na oo nga, hindi tayo basta-basta dapat tumutulong kasi mas masamang nadudulot to in the long term. The long term ba? The long run. Basta yun na yun. So ako, sumusunod ako sa mga ganon. Kung gusto kong tumulong, hindi ko na siguro i-video. Tapos, i-make sure ko na siguro sa charity siya. Hindi yung yung mag-aabot ako ng tulong sa mahihirap sa kalsada, mag-aabot ako ng limos. Kasi parang nga naman medyo yun nga supply saka may batas nga tayo para doon. Pasok na nga pala ngayon. So yan, hanggang dito na lang siguro yung vlog. Dito ko natapusin. Kung umabot ka, pahingin naman ng like and subscribe. Hanggang dito na lang guys, lapit na ako so bye na.